Kayong dalawang walang kwenta, alis kayo sa bahay ko! Makinig ka sa akin, Sixie. 5 taon na ang nakalipas, tumigil ka ng maging bahagi ng aming pamilyang Leng. Hindi ako isang Leng, pero si Lola ay Lola pa rin ng pamilyang Leng. Hindi ka ba natatakot na kunin ko ang selyo ng kumpanya? Habang may sakit ka, ang paborito mong anak na lalaki ay inilipat na ang kumpanya at lahat ng ari-arian sa ilalim ng iyong pangalan sa akin. Ikaw! Matandang bruha, anong lakas ng loob mong sakta ng nanay ko? Lola, anong nangyari? Lola, dadalhin kita sa ospital. Lumabas ka ngayon din. Labas. Sixie, Mayroong isang bagay na kailangan kong sabihin sa'yo. Kung hindi ko ito sasabihin ngayon, baka wala na akong ibang pagkakataon. 4 na taon na ang nakalipas. Ang batang isinilang mo ay maaaring buhay pa. Binibining Leng. 5 taon na ang nakalipas, may isang lalaki kang iniligtas sa Johau Hotel. Ang lalaking iyon ay si Master Lee namin. Ang Johau Hotel. Yun ba yung 5 taon na ang nakalilipas, ang hotel kung saan nangyari ang insidente kay Lin Moxie? Kaya pala sa buong panahong ito, ang lalaking nakasiping ni Lin Moxie ay si Master Lee pala ang pinakamayaman sa Hucheng? Bakit mo pinabayaan ang anak ko? Kung hindi lang dahil kailangan ng anak ko ng isang ina, hindi ko sana hinanap ang isang inang walang pananagutan. Kahit na isasama kita ngayon, kailangan mong alagaan ng mabuti ang anak ko. Kung hindi kita palalampasin. Hindi. Ako pala ang ina ng anak ng pinakamayamang lalaki? Ibig sabihin ba pwede na akong maghintay na lang na pakasalan si Master Lee? Huwag kayong mag-alala, Master Lee. Anak din naman yan ni Roswan. Oo, mahilig sa bata ang Roxuan namin. Oo. Hello, Principal. Ano yon? Binibining Lin, napag-isipan mo na ba? Principal, gusto ko sanang magsimula sa trabaho agad. Pero may isa akong hiling. Pwede bang ma-advance ang sahod ko? May kailangan akong pera agad. Binibining Lin, ang pagpayag mo dito ay malaking tulong sa akin. Huwag kang mag-alala, ililipat ko na ang pera sa'yo ngayon. Tungkol ito sa bata na ipinanganak mo 4 na taon na ang nakalipas. Baka buhay pa siya? Binibining Leng, tingnan ninyo, malusog na batang lalaki. Anak ko. Kumusta po, Guro? Ginong Lin, sundan mo ako. Ang iyong trabaho ay ang kumbinsihin ang bata, si Lee Sui na pumasok sa kindergarten. Ang kanyang ama ay si Ginoong Lee, ang pinakamayaman sa Hucheng. Ang bata ay may autism. Hindi siya nakikipag-usap sa kahit na sino, medyo kakaiba siya. Mag-ingat ka. Nasa silid-aralan sa 2 palapag ang binata, nagsasanay sa pagguhit. Mauna na po kayo, Ginoong Lin. Hahanda ako ng tsaa para sa inyo. Sa tingin ko tanga ka lang. Ang gulo-gulo mo. Hindi ka nagsasalita o gumuguhit. Ikaw ang papatay sa akin. Binabalaan kita. Kung hindi mo ako susundin, hindi na kita magiging ina. Hayop ka, gusto mong bugbugin kita? Lin Moxie, hinampas mo ako. Ako ang nanampal sa'yo. Ang sampal kong ito ay para ipaghiganti si Lola. Sampal sa'yo dahil sa pagiging walang utang na loob na apo. Anong nangyari, Miss Leng?
Paano mo hinayaang makapasok ang basurang to? Miss Leng, ang taong ito ay galing sa Huabei Kindergarten. Mataas ang rekomendasyon bilang guro sa bahay. Narito para turuan ang binata sa pagguhit at pagsulat. Anong klaseng guro itong munting cute? Palayasin mo siya! Ito ay inaprubahan ni Master Lee. Ako ang ina ni Lee Sui Sui. Karapatan kong magpasya kung sino ang guro ng bata. Teacher Lin, siguro ay dapat kang umuwi ngayon. Kakarating ko lang, hindi ako basta-basta aalis ng ganito. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon pakiusap. Kung gusto mong manatili, magmakaawa kang maging katulong. Anong silbi niyan? Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Bakit ako luluhod sa'yo? Dahil ako ang magiging may bahay ng bahay na ito. Dito ako ang may huling salita. Hindi aalis si teacher. Munting cute, bitawan mo ang anak ko. Listen, arestuhin mo siya para sa akin. Listen, ayaw mo na bang magtrabaho? Leng Roxuan, anong gusto mong gawin? Kung gusto mong turuan ang anak ko, lumuhod ka at magmano sa akin ng 100 beses. Tigil! Dito nag-aaral si Sui Sui. Ano yung ingay ito? Si Lie. Talagang nagkamali ang Huabei ngayon. Hindi ko alam kung ano ang iniisip nila na kumuha ng isang baliw na tulad niya bilang guro. Sa pagkakaalam ko, may problema sa pag-iisip ang babaeng ito. Nagpagamot pa siya sa ibang bansa ng ilang taon. Hindi siya pwedeng maging guro ni Sui Sui. Liye, nag-abroad ako para magpahinga, hindi para magpagamot. Ginamit ko ang libreng oras ko para pag-aralan ng child psychology. Baliw ka! Tama na. Sui Sui, kung ayaw mo sa guro na ito, papaalisin siya ni Daddy. Mr. Lee, kung nag-aalala kayo, pwede muna kayong umupo sa ilang klase, saka kayo magdedesisyon. Sa puntong iyon, pwede ninyong pagpasyahan kung palalayasin ba ako o hindi. Hindi na kailangan yan. Lumabas ka na ngayon din. Mr. Lee, sa tingin ko, ang pamilya Lee ay hindi lang kailangang matuto si Sui Sui. Ang mga matatanda sa pamilya ninyo ay kailangan ding matuto. Lin Moxie, ano ang ibig mong sabihin? Malinaw ang ibig kong sabihin. Kailangang ituwid ang ugali ng pamilya Lee. Ikaw! Listen. Samahan palabas si Miss Leng. Opo, sir. Hindi, Lie, pakiusap. Magsimula na tayo, Teacher Lin. Simula ngayon, malaki na ang anak. Kailangan mong matutong protektahan ang sarili mo, okay? Ang babae na ito, parang kilala ko siya. Nakita ko ba siya saan man dati? Hindi ko inakala na ang Liye na ang tanging iniisip ay ang paggawa ng pera ay mag-aalaga talaga sa edukasyon ng anak niya. Matagal-tagal na. Hayaan mo akong makita ang iyong ginawa. Binabayaran ko ang pagtuturo mo. Ngayon ang oras para makita ang mga resulta. Liye, hindi pa tapos ang painting na ito, kaya hindi ko maipakita sa'yo. Gaano pa katagal para matapos? Ikaw munting pasaway. Isang araw lang ng klase at mayroon ka na agad ng guro. Nakalimutan mo ang tatay mo? Liye, kaya maaari ko bang ipagpatuloy ang pagtuturo? Ipakita mo sa akin ang iyong ginawa at maaari kang manatili. Hindi. Makikita mo lang to kapag ako ay nananatili. Lin Moxie, ano ba talaga ang iyong motibo sa pagpasok mo sa pamilya Lee? May gusto akong itanong. 4 na taon na ang nakalipas ang anak ko. Talaga bang namatay? Siyempre namatay. Nakita mo ang death certificate, hindi ba? Ang death certificate ay isang papel lang. Kahit sino ay makakuha nito. Hindi ito nagpapatunay ng kahit ano. Maraming doktor at nurse sa ospital. Sila ay lahat makakapagtestigo. Kung hindi mo ako pinaniniwalaan, mag-imbestiga ka mismo. Sige, ako mismo ang mag-iimbestiga. Lin Moxie, binabalaan kita. Mr. Lee ang aking fiancé. Mr. Lee, talaga bang fiancé mo siya? Siyempre, fiancé ko si Mr. Lee. Ang anak namin ay 4 na taong gulang na. Paano magiging peke iyon? At saka huwag kang mag-isip na maaari mong gamitin ang aking koneksyon para mabago ang tingin ni Mr. Lee sa iyo.
Nakuha ko ang trabaho sa pagtuturo sa sarili kong kakayahan. Wala itong kinalaman sa iyo. Mr. Lee, dahil ako ay nakabalik, talagang hindi na kailangan mag-hire ng tutor para sa Suisui. Mr. Lee, may ideya ako. Naisip ko, pwede tayong maghanda ng children's party para sa anak natin. Kapag nakakuha ng mga kaibigan ng Suisui, baka siya ay pumayag na pumasok sa kindergarten. Sige, ikaw ang baligayo. Ikaw ay ina lamang ng aking anak, hindi ikaw ang aking babae. Alamin ang iyong lugar, magkaroon ng paggalang sa sarili. Listen, bakit hindi ko pa nakikita si Jinong Lee at ang binata ngayon? Si Jinong Lee at ang binata ay nasa labas, nakatingin sa pangunahing gate. Parang may iniisip sila. Sige. Suisui. Suisui. Gusto mo bang sumama sa guro papuntang paaralan para magklase? Lynn Moxie, nakaayos na ako ng children's party kapag nakapagkaibigan na si Suisui. Natural lang napapasok siya sa paaralan. Leng Roxuan, sa kondisyon ni Suisui ngayon, hindi pa siya handang makipagkaibigan. Kailangan nating dahan-dahanin. Hindi natin pwedeng madaliin. Ako ang ina ng bata. Ako ang bahala sa mga ayos dito. Wala kang karapatan, isang guro lang na utusan ako. Kung talagang nagmamalasakit ka sa bata, dapat ay tanungin mo muna ang opinyon ni Suisui. Ano yon, Suisui? May sasabihin ka ba? Pumasok sa paaralan. Lynn Moxie, anak ko to, bakit mo siya niyayakap? Bitawan mo siya. Lumayo ka sa kanya. Suisui, pasensya na. Hindi ako ang nanay mo. Pasensya na. Miss Lynn. Mr. Lee, Paso. Maupo ka. paumanhin. Nakakaabala ba ako sa trabaho mo? Maaari kang pumunta sa akin anumang oras, Miss Lynn. Ang dahilan kung bakit ako narito ngayon ay upang kausapin ka tungkol sa pagdalo ni Suisui sa party ng mga bata. Nag-aalala ako na hindi komportable si Suisui sa mga mataong lugar. Dati ay iniisip ko na ang kanyang autism ay dahil sa kakulangan ng pagmamahal ng ina. Nang mahanap namin ang kanyang ina, hindi lamang siya gumaling, mas lumala pa siya. Buti na lang, ikaw ay narito na ngayon. Sa wakas, nakakakita na ako ng pag-asa. Kapag may sakit ang bata, kailangan ng mga magulang na maging matiyaga. Kung ikaw ay nababahala pa rin tungkol sa pagpunta ni Suisui sa party, paano kung sumama ka rin? Kapag nandoon ka, naniniwala ako na si Suisui ay mas magiging mabuti sa pagtanggap sa ibang mga bata. Pero, Ipapahanap ko sa aking assistant si Lee na tutulong sa iyo maghanda ng evening gown. ang isang children's party ay hindi naman kailangan ng evening gown, di ba? Ang mga batang inaanyayahan ko, ang kanilang mga magulang, ay lubos na mayaman at makapangyarihan, kaya hindi tayo dapat magmukhang poor. Miss Lynn, hindi ko sinasabing mukha kang poor. Miss Lynn, nagkita na ba tayo? Dati? Mr. Lee, dahil meron ka ng fiancé, dapat mong bantayan ang iyong mga salita at kilos. Para rin ito sa kapakanan ng bata. Fiancé?
Suwi-suwi anak ko ka. Kung hindi mo ako susundin, madali kong durugin ka parang durugin ng langgam. Simple lang iyan, magmakaawa ka. Suwi-suwi. Leng Roxuan, papasok ko si Suwi-suwi. Lin Moxie, ngayong gabi ang anak ko at ako ang mga bituin. Ikaw, bakit hindi ka magpalamig sa ibang lugar? Lin Moxie, ang suot mo... Nakuha mo ba yan sa dumpster or ano? Pero ganun din, ang tulad mo karapat-dapat lang magsuot ng basura. Tara na. Ano ang ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ginoong Lee, sige nang Lin Moxie. Hindi siya magulang. Hindi ko siya inimbitahan. Ang kapal ng mukha niyang pumunta rito. At nagkakagulo siya sa pintuan. Grabe talaga. Ako ang nag-imbita kay Ginang Lin sa party na ito. May problema ka ba doon? Wala. Ginang Lin, hindi ba masyadong gusto ang mga ganitong okasyon? Ang daming bisita sa labas. Bakit hindi ka sumasama sa mga bisita sa labas? Ginong Lee. Ayoko rin ng mga ganitong okasyon. Pero para sa anak ko, wala akong magagawa. Itong jacket lalabhan ko ito at ibabalik sa'yo sa ilang araw. Huwag kang magmadali. Tayo'y umupo. Ginang Lin, ang binanggit mo nung nakaraan. Tungkol sa nobya. Hindi ko masyadong naintindihan, kaya gusto kong magtanong para magpalinaw. Personal na bagay mo yan, Ginoong Lee. Wala akong alam dyan. Sa tingin ko, ikaw, Ginang Lin, ay mas maraming alam kaysa sa akin. Inga. Ingat. Diyos ko, Lin Moxie, baliw ka ba? Magulang yan ng estudyante mo. Anong ginagawa mo? Bingi-bingihan. Bumalik lang ang nanay mo para sa pera ng tatay mo. Yun lang ang dahilan ni hindi ka nga niya gusto. Oh, ikaw yung batang iniwan ng nanay mo. Ang tagal nating hindi nagkita? Ang damit kong ipinagawa. Miss Leng, nasugatan ng anak ko ng anak mo. Ano ang masasabi mo dyan? Batugan ka, dapat kang paluin. Teal. Lin Moxie, ikaw na naman. Huwag kang makialam sa pagdidisiplina ko sa anak ko. Leng Roxuan, ni hindi mo man lang inalamang nangyari. Nanakit ka ng bata nang hindi alam ang totoo. Hindi ba sa tingin mo ay medyo padalos-dalos yon? Napakabata pa niya, nananakit na ng tao. Kailangan siyang turuan ng leksyon. May nakakita ba sa inyo na nanakit si Lee Sui-Sui? Ako, may nakita ako. Binubuli ng 2 batang yon si Sui-Sui. Madaling malaman ang totoo. Puno ng security camera ang Lee Estate. Kunin ang footage at malalaman natin ang eksaktong nangyari. Ikaw... Sui-Sui, Sui-Sui. Anak ko. Lin Moxie, hindi na kailangan ang presensya mo rito. Umalis ka. Leng Roxuan, Sui-Sui, talaga bang anak mo siya? Siyempre, ako ang ina ni Lee Sui-Sui. Eh bakit sa balikat ni Sui-Sui? May marka. Anong marka?
Ang anak na ipinanganak ko 4 na taon na ang nakalilipas. Ay meron ding magkatulad na marka. Sa mundo, napakaraming bata ang may marka. Sinasabi mo bang lahat sila ay sayo? Kaya hayaan mo akong tingnang mabuti. Ikaw? Lie, hindi sinasadya ng anak ko. Pakiusap, hayaan niyo kaming umalis. Listen, ayaw kong makita sila sa Who City muli. Lie, kahabagan po ninyo kami. Nagkamali kami, Lie. Ipatawad ninyo kami. Lee, paano mo masisisi ang lahat ng pagkakamali sa iba? Hindi ko kailangan ng payo mo kung paano gumawa ng mga bagay. Hindi ka dapat pumunta sa likod bahay noon. Sa halip dapat ay nagbabantay ka kay Suisui sa lahat ng oras. Gurolin, huwag ka nang magsalita. Kung gayon, bilang guro ni Suisui, hindi ba dapat ikaw ang nagbabantay sa kanya sa lahat ng oras? Nung panahong iyon, hindi ba kasama kita? Kung hindi mo gusto, ay yung paraan ko ng paggawa ng mga bagay. Eh di gawin mo yung gusto mo. Ayon sa inaasahan ko, may birthmark. Lynn Moxie, gusto mong makasama muli ang anak mo? Imposible. Hello? Pumunta ka sa ospital ngayon din. Ilabas mo si Lola doon. Ruxuan, may problema ba? Huwag kang magtanong ng magtanong. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Suisui. Mr. Lee, sinabi ko sa'yo, hindi simpleng babae ito. Miss Lynn, anong ginagawa mo na pumapasok sa kwarto ni Suisui sa kalagitnaan ng gabi? Anong balak mo? Nag-aalala ako sa kalagayan ni Suisui. Nag-aalala kay Suisui? E di sana dumiretso ka na lang. Bakit kailangan magtago? Gusto ko sanang dumiretso. Papayag ka ba? Suisui, anong nangyayari? Mr. Lee! Nag-iiniksyon itong babae ng kung anong droga kay Suisui. Pinapatay niya ang anak natin. Hindi akin ito. Tawagin ang family doctor. Bilisan mo! Suisui. Ginong Lee, ang kalagayan ng binata ay naging matatag na pero kailangang bantayan buong gabi. Tawagan mo ako kung may mangyari. Lynn Moxie. Alam kong naiinggit ka sa akin. Kung galit ka sa akin mo ibuhos, bakit mo sasaktan ng isang bata? Hindi ako. Hindi ako yon. Hindi ako yon. Guro Linsa, ngayon, manatili ka lang dyan at sa loob ng villa, mas mabuting ipagdasal mong maayos si Suisui kung hindi. Hindi kita palalampasin. Binibining Lynn? Nawawala ang iyong lola. Isang taong maayos na maayos, paano siya biglang mawawala? Langrosyo, na nakikiusap ako. Pakawalan mo ako, nawawala ang lola ko. Sa wakas, nakikiusap ka na rin sa akin. Napakaalaga ni Guro Lin kay Suisui. Bakit mo sasaktan si Suisui? Teka, may mali dito. Ginoong Lee, tumakas ang putang iyan para iwasan ng parusa. Tingnan mo, sinaktan pa niya ako. Ang sugat mo maghihilom na sana yan kung naghintay pa tayo. Wala akong pakialam. Ginoong Lee, kailangan mong ipagtanggol ako at ang anak natin. Magpadala ka agad ng mga tao para isara ang Who City, hulihin si Lynn Moxie. Lola. Lola. Ano ang ingay ito sa kalagitnaan ng gabi? Kalagitnaan na ng gabi. Saan mo dinala si Lola? Lynn Moxie, siya ang tunay kong ina. Mula ngayon, kami na ang bahala sa kanya. Hindi namin kailangan ang pakikialam ng isang katulad mong dayuhan. Noon, kayo ang nagpalayas kay Lola sa bahay. At ngayon bigla niyo siyang kinuha. Sino ang nakakaalam kung ano ang balak niyo? Gago ka! Ikaw ngayon ang kumakapit kay Lola at ayaw magpatalo. Ano ba ang pakay mo? Sinusubukan kong ipagamot si Lola. Pwede pang pagtalunan yan. Kapag nasa kalagitnaan ka na ng pagpapagamot, gagamitin mo si Lola para pagbantaan kami.
Ako ang gumagastos sa pagpapagamot ni Lola. Wala akong hiningi kahit piso sa inyo. Madali lang sabihin yan. Maliban kung dalhin mo si Lola at umalis ka sa Hucheng. Oo, mula ngayon huwag ka nang bumalik para gambalain kami. Hindi! Sa Hucheng ang pinakamagandang serbisyong medikal. Dito dapat magpagamot si Lola. Isang huling tanong, aalis ka ba o hindi? Kung hindi, umalis ka. Kung hindi, hindi mo na makikita pa si Lola. Umalis ka sa bahay ko. Chixie. Lola! Lola! Sige, aalis na ako. Lola, umuwi muna tayo sa probinsya. Kapag nakahanap ako ng ospital na tatanggap sa'yo, dadalhin kita roon para magamot. Fixie. Mainit na mainit din ang noo mo. May sakit ka ba? Bata pa ako, magiging ayos lang ako, Lola. Kasalanan ko lahat ito, itong matandang to naging pabigat sa'yo. Lola, huwag mong sabihin yan. Ikaw na lang ang natitirang pamilya na meron ako ngayon. Gusto ko lang na gumaling ka. Nagtataka ako kung ano na ang kalagayan ni Swiswi. Ginong Lee, narito ka na pala. Listen? Listen, nasaan ang lola ko? Huwag kang mag-alala. Nasa kabilang kwarto ang lola mo kasama ang doktor ng pamilya. Ayos na siya ngayon. Listen, nagkagabi. Si G, liba ang nag-uwi sa amin. Nang pasanin ka ni Jilly, nagulat kaming lahat. Sa lahat ng mga taon, hindi pa namin nakikita si Jilly na nag-alala ng ganyan para sa isang tao. Kung si Swisui nga ang batang iyon, edi ibig sabihin si Jilly ay ang lalaki mula 5 taon na ang nakalipas? Anong pinangiti mo? G. Lee, salamat sa pagligtas sa amin. Naisip mo na ang lahat, di ba? Tumakas mula sa pinangyarihan ng krimen at isinama mo pa ang lola mo. Magsalita ka. Bakit mo sinaktan ang anak ko? G. Lee. Estudyante ko si Swisui, bakit ko siya sasaktan? Pumasok ka sa kwarto ni Swisui tapos nasaktan siya. Hinanap ka nilang Roxwan. At sinaktan mo siya at tumakas. Paano mo ipapaliwanag ang lahat ng ito? Desidido ka nang ako ang may kasalanan. Wala nang saysay ang anumang sasabihin ko. Sige, kung ganoon, paalisin ko na ang doktor ng pamilya ngayon din. Hayaan mong mag-isa ang lola mo. Huwag. Siguro dapat kitang ikulong muli, Jilly. Pumasok ako sa kwarto ni Swisui. Para tingnan ang birthmark sa balikat niya. Bakit mo kailangang makita ang birthmark ng anak ko? Kasi... Nagising si Lie. Hinahanap niya ang kanyang tatay. Anak ko, ang dami mo ng pinagdaanan. Tingnan ka nga ni Mommy. Okay ka lang ba? Hindi sapat ang birthmark lang para makasigurado. Kung pwede lang sana na magpa-DNA test kasama si Swisui nang hindi alam ni Ginong Lee. Sakto sana yon. Miss Lin, Swisui, Ma'am, wag ka nga alis. hindi ako aalis. Dito lang ako sa tabi mo. Miss Lin, salamat sa pagtitiwala sa akin na hindi ako nakipag-away sa ibang bata. Alam ko. Mabait at masunuring bata si Swisui. Miss Lin, gusto kong pumasok sa kindergarten. Talaga? Pwede ba, Dad? Basta malusog ka na, pwede ka nang pumasok kahit kailan. Gusto ko si Miss Lin ang maging teacher ko. Siyempre naman. Hindi pa tapos ang masterpiece natin. Yang maldito mong bata, kahit yan, hindi ka namatay. Dapat mas malakas ang dosage ang ginamit ko para mamatay na yung hayop na yan.
Jengsie, pwede ba akong humingi ng ibang upuan sa opisina? Sa background mo, hindi ka karapat-dapat na makisama sa amin. Huwag mong isiping hindi namin alam na ikaw, isang tinatawag na guro, ay hindi man lang nakapagtapos ng kolehiyo. Ang mga guro sa Huabei ay mayroong kahit na master's degree. Wala man akong diploma sa kolehiyo pero meron akong isang certification sa child psychology. Yang peke mong sertipiko na yan, sino ang nakakaalam kung saang itim na merkado mo binili? Jengsie, dapat sabihin mo sa principal, ang isang katulad niya, isang babaeng nakapasok dahil sa koneksyon, ay hindi pwedeng manatili sa ating paaralan. Kailangan natin siyang paalisin. Ang pagiging narito niya ay magpapabagal lang sa pagtuturo natin at magpapababa sa pamantayan ng paaralan. Lin Moxie, kung ako ang nasa kalagayan mo, magkakaroon ako ng kahit kaunting dignidad at magbibitiw ng kusa. Wala naman akong nagawang mali. Bakit ako dapat magbitiw? Lin Moxie, huwag mo akong pilitin na paalisin ka. Jengsie, ano ang ginagawa ninyo? Lin Moxie, huwag kang magmalabis, naghahanap ka ng gulo. Jeng, Jie, anong ginagawa mo? Kitang-kita naman ng lahat ang kakayahan ni Gang, Lin. Anong karapatan mo para pilitin siyang magbitiw? Ginoong yan, ang tindi mo siyang ipagtanggol. Baka naman may gusto ka sa kanya. Marumi ang isip ng iba, marumi ang tingin nila sa lahat. Aalis ka ba o hindi? Ang binigay sa akin ng principal ay ang kumbinsihin ng batang si Lee Sui na pumasok sa paaralan. Dahil nagawa ko na ito, may karapatan akong manatili sa kindergarten. Lin Moxie, 3 beses akong pumunta para kumbinsihin si Lee Sui na pumasok. Ilang araw ka pa lang dito at pumayag na lang siyang pumasok sa kindergarten? Malapit nang dumating si Sui. Malalaman din natin ang katotohanan. Lin Moxie, sinasabi ko na ito ngayon. Kung hindi pumasok si Lee Sui ngayon, magbitiw ka ng kusa. Sige. Paano kung pumasok siya? E di ako ang magbibitiw. Jengsie, huwag kang padalos-dalos. Sa susunod na semestre, ikaw ang kandidato para maging head ng department. Huwag kang mag-alala. Si Lee Sui ay hindi pupunta sa kindergarten na ito. Tinatanggap ko. Kung hindi pumasok si Lee Sui ngayon, ako ang magbibitiw. Jiengi, Lin, huwag ka ring padalos-dalos. Narinig ko na mahirap pakisamahan ang binatang si Lee. Lahat ng guro na pumunta ay umuwing walang dala. Baka dapat hayaan mo na lang. Guro Lin, tumawag ang pamilya Lee. Sabi nila, papasok na si Lee Sui. Principal, papasok si Lee Sui sa kindergarten? O transfer student si Sui. Bigyan mo na lang siya ng upuan. Lahat ng guro na wala sa klase ngayon, sumama kayo sa akin sa gate ng paaralan. Anong nangyayari? Bakit wala pa siya? Principal, sa tingin ko niloko tayo ni Lin Moxie. Yung tawag kanina, malamang nagkunwari lang siya na galing sa pamilya Lee. Kapag naniwala na tayong lahat, may darating na panibagong tawag na hindi siya makakapunta ngayon. Guro Lin, siguro dapat tawagan natin sila para itanong kung anong nangyayari. Principal, nangako sa akin si Sui. Talagang darating siya. Maaasahan mo. Lin Moxie, ang tulad mo na nagsisinungaling at wala namang teaching certificate, walang karapatang manatili sa Huabei. Principal, hindi pwedeng manatili ang taong ito sa kindergarten. Kung hindi siya aalis, hindi kami papayag. Hoy mga kasama, kumalma kayo. Maghintay pa tayo ng konti. Walang paraan na maghihintay tayo para sa taong hindi naman darating. Nakakagulo na ito sa klase ng mga bata. Lahat ng mga pagkalugi na ito dapat bayaran ni Lin Moxie ng mag-isa. Oo, dapat siyang managot sa bayad. Guro Lin, anong gagawin natin dito? Siyempre, umalis ka sa Huabei. Sui, huli ka ngayon. Paumanhin, guro. Kasalanan lahat ito ni tatay. Lee, maraming salamat sa inyong pagdating. Ang aming kindergarten, dito po.
Kuroshi. Plano mo bang magbitiw ngayon or maghain ng pagbibitiw bukas? Moxie, huwag kang sumobra. Bilang isang guro, paano ka magtuturo kung hindi ka tumutupad sa iyong salita? Maghahain ako ng aking pagbibitiw ngayon. Binibining Leng. Guro, siya, gusto mo bang maghiganti? Binibining Leng, sumobra si Lin Moxie. Guro siya, kung tutulungan mo lang ako, hindi lang maililigtas ko ang iyong trabaho, kundi makakakuha ka pa ng posisyon sa pamilya Lee. Binibining Leng, sabihin mo lang sa akin ang gagawin. Ang buhay ko ay nasa iyong mga kamay. Sixy, hindi ka ba pumunta sa pamilya Lee ngayong araw? Galing lang ako sa kindergarten, mamaya na lang ako pupunta. Sa tingin ko si Master Lee ay hindi naman ganoon katulad ng sinasabi ng iba na isang taong walang puso. Siya ay mabuti naman. Sixy. So ngayon, kayong dalawa? Lola? Huwag kang mag-akala ng kung ano. Magulang siya ng estudyante ko. Hindi pwedeng magulo ang relasyon namin. Sa tingin ko, kayong dalawa ay bagay na bagay. Lola, ikaw ang dapat mag-alala sa sarili mo. Huwag mo akong alalahanin ng walang dahilan. Tungkol sa akin, maaari kang maging kampante. Ito ang pribadong ospital ng pamilya Lee. Yung dalawang iyon ay hindi na makakakuha basta-basta kay Lola. Hindi ba't sinabi ko lang na kapag hindi maganda ang iginuhit mo, paparusahan ka? Ikaw na bata, pinahirapan mo ako dati. Ngayon, Spagareta, tuturuan kita kung paano maging mabuting bata. Isang asong tulad mo na hindi tumatahol, marami akong paraan. Miss Leng, ang karayom na ito kapag ipinasok ay hindi magpapakita ng anuman. Sige lang, ituloy mo. Nasa ilalim siya ng aking pangangalaga ngayon. Dumudugo. Ayos lang. Ang mga daliri ay konektado sa puso, masakit siguro. Bakit parang naririnig ko ang pag-iyak ni Sui-Sui? Lola, magpahinga ka muna. Gusto kong bumalik sa pamilya Lee para tingnan. Baka hinihintay pa ako ni Sui-Sui. Kung gayon, dapat kang magmadali. Huwag mong patagalin ang paghihintay ng bata. Gago ka. Kung patuloy kang lalapit kay Lin Moxie, huwag kang magalit kung araw-araw kitang paparusahan. Tigilan mo yan! Nanakit ka ng bata. Anong klaseng nanay ka? Dinidisiplina ko ang sarili kong anak. Anong pakialam mo? Mag-sorry ka kay Suisu. Putang ina mo, bitawan mo ako. Ano nga nangyayari dito? Lin Moxie, papatayin kita. Sige, subukan mo. Miss Lin, huminahon ka. Hindi ako makakapaghinahon. Sino mang mag-abot ng kamay sa anak ko, papatayin ko. Suisui, nasaktan ka ba? Paulit-ulit akong inaapi ng babaeng ito. At dito pa mismo sa tahanan ng mga Lee. Wala siyang respeto sa inyo, Jay Lee? Jilan, ano ba talaga ang nangyayari dito? Ang paraan ni Leng Ruxuan kay Suisui ay estilo ng pagtuturo na batay sa paninita at pananakit. Lalo lang lalala ang kalagayan ni Suisui. Anak ko si Sui-Sui. 10 buwan ko siyang dinala sa sinapupunan at ipinanganak. Sa buong mundo, wala nang mas nagmamahal sa kanya kaysa sa akin. Wala nang mas nagmamalasakit sa kanya. Paano ko siya kayang pagalitan o saktan? Ikaw ang bumabaligtad ng katotohanan, nang iinsulto sa akin. Leng Ruxuan, sino ang bumabaligtad ng katotohanan? Jessie, sabihin mo, sino ang kanina'y naninita at nananakit kay Sui-Sui? Siya, bigla siyang pumasok at nagsimulang manakit. Kami ni Bibi Leng ay nagtuturo kay Sui-Sui kung paano mag-drawing. Bigla siyang sumugod at agad na nagsimulang mang-away. Jilly, nagsisinungaling siya. Jilly, may sasabihin pa ako sa inyo. Sa totoo lang, si Lin Moxie ay wala talagang teaching certificate. Hindi pa siya nakapagtapos ng kolehiyo, lalo na magturo sa Wabei. Niloko niya tayong lahat. Jilin, totoo ba ang sinabi niya? Totoo, wala akong certificate. Pero ang pagtuturo ko ay batay sa pagmamahal sa mga bata. Hindi ito mas mababa sa ibang guro. Ano ang ibig mong sabihin kanina? Nang sabihin mong, sino ang may lakas ng loob hawakan ang anak ko? Ano ang ibig sabihin noon? Itinuturing ko si Sui-Sui na parang sarili kong anak. Kaya nagsalita ako nang hindi nag-iisip. Walang hiya kang babae. Ngayon gusto mo pang kunin ang anak ko? Susubukan mo rin bang agawin si Jilly? Hindi! Ang isang tutor na may hindi tamang asal ay hindi maaaring magturo at magpalaki ng sinuman.
Tama, Geely. Hindi na siya angkop na magturo kay Swiswi at makakaapekto rin ito sa reputasyon ng pamilya Lee at sa inyo. G, Lee, si Swiswi lang ang inaalagaan ko. Hindi ko sinusubukang mangakit ng sinuman. Sino ang nakakaalam kung ano-ano pa ang nasa isip mo? Tama na. Glenn, umalis ka muna. Glenn, umuwi ka muna. Sige. Aalis na ako. Wala naman talaga akong karapatan mula pa sa simula. Umalis na si Glenn. Ayaw ko nang makarinig ng mga chismis na naninira sa pangalan ni Glenn. Kung mula ngayon ay may marinig ako na nang iinggit sumisira ng kinabukasan ng iba, hindi ko sila palalampasin. Ginoong Lee, nag-aalala ka ba sa kalagayan ni Jilin? Sa tingin mo ba, kakaiba ang reaksyon ni Glenn noong araw na iyon? Ginong Lee, may isang bagay na hindi ako sigurado kung dapat sabihin. Sabihin mo na, diretso na. Ginong Lee, napansin mo na ba na hindi malapit ang binata sa kanyang ina, kundi kay Jilin lang? Parang hindi normal yon, hindi ba? Sigurado ka bang isa lang ang anak na babae ng pamilyang Leng? Isa lang. Sigurado ka bang noong gabi 5 taon na ang nakalipas, ang babaeng nagligtas sa akin ay ang anak na babae ng pamilyang Leng? Talagang totoo yon, Ginoong Lee. Noong panahong iyon, nang dalhin ko si Leng Roxuan pabalik, nagmamadali ako. May isang mahalagang bagay na hindi ko nagawa. Ginoong Lee, DNA test ba yon? Naalala ko yung gabing yun 5 taon na ang nakalipas. Lasing ka rin noon. May mumumumong sinabi ka. Sabi mo, ikaw daw yung sobra. Anong ibig mong sabihin sa sobra? Bakit mo bigla yan tinatanong, Lie? Yung bagay mula 5 taon na ang nakalilipas? Nagtataka lang ako. Kakapanganak ko lang noon kay Sui at nagkaroon ako ng postpartum depression. Maraming bagay sa panahong yon ang malabo na sa isip ko. Pagkatapos mong manganak kay Swiswi, bakit mo siya pinabayaan? Ang aming pamilyang Leng sa Hu City, mayroon kaming tiyak na reputasyon, nagkaanak ka ng hindi kasal. Kung kumalat ang balita, kahihiyan niyon, isang malaking kahihiyan. Itapon mo yung anak sa labas na yan. Pinalayas mo na ako sa pamilyang Leng. Walang kinalaman sa inyo ang batang ito. Walang kinalaman sa pamilyang Leng ninyo. Lie, tungkol sa bagay na ito, wala talaga akong magawa noon. Noon, nagkaanak ako ng hindi kasal. Nag-alala ang mga magulang ko na kung lumabas ito, kung kumalat ang balita, gusto nila na palihim kong ipanganak ang bata. Pero pagkatapos kong manganak, nagkaroon ako ng postpartum depression. Akala ng mga magulang ko na baka malas sa akin ang bata, kaya ipinaampon nila si Swiswi. Hindi namin sinasadya na pabayaan si Swiswi. Hindi lang namin inasahan na yung pamilyang yon ay napakawalang pananagutan. Napabayaan si Swiswi. Lie, anong ginagawa mo? Routine lang ito. Blood test, check-up lang. Makipagtulungan ka na lang. Huwag mong isiping hindi ko alam. Gusto mong kuhanan ako ng dugo para sa akin at ni Lee Swiswi para sa paternity test. Miss Lin, may oras ka ba? May kailangan akong tulong sa'yo. May klase pa si Miss Lin. Lie, kindergarten ito. Paaralan ito. Alam ko. Kaya sana ay gawin mo akong karangalan, Miss Lin. Lie, ikaw. Sino yung lalaking yon kanina? Si Mr. Yan yon, galing sa kindergarten namin. Kung kasamahan lang siya, edi pwedeng mabuhay pa siya. Lie, huwag kang magpakapal. Lalaki ako. Kita ko agad. May gusto sa'yo yung lalaking yon. Kanina pa nagpapakabayani. Hindi man lang inisip kung karapat-dapat ba siya. Lie, bakit ngayon ko lang napansin to? Gusto mo ring mang-api gamit ang kapangyarihan mo. Marami ka pang hindi alam. Marami pa.
Anong gusto mong gawin? Bakit bigla mo akong dinala rito para magpa-blood test? Gusto ko lang maging sigurado. Ikaw ba ang nanay ni Sui Sui? Bakit ako ang pinaghihinalaan mo? 5 taon na ang nakalipas na frame ako at nalason. Nang gabing iyon, nang magsimulang gumana ang lason, may babaeng nagligtas sa akin. Pagkatapos, nagkatuluyan kami pero nawala siya kinabukasan ng umaga. 5 taon ko nang hinahanap ang babaeng iyon. 5 taong buo. Bakit parang kwento ni Master Lee ay kapareho ng nangyari sa akin 5 taon na ang nakalipas? Ano ba talaga ang nangyayari? Ako mismo ang nakahanap kay Sui Sui, tsaka ko lang nalaman na iniwan siya. Hindi. Hindi ko kailanman iiwan ang anak ko. Kwento ni Master Lee ay nakakatouch naman. Sa totoo lang, puno ng butas. Dahil may kasintahan na si Master Lee. Hindi ka na dapat makialam sa iba at magkwento ng ganitong kasinungalingan para lokohin sila. Wala akong kasintahan! Si Leng Rokshuan ang nanay ni Sui Sui. Dapat mong ibalik sa tunay niyang lugar ang nanay ni Sui Sui. Kapag lumabas na ang resulta ng test, kung sino man ang nanay ni Sui Sui, ako ang mananagot. Master Lee, may masama. Kinidnap ni Miss Leng ang young master. Ano? Hawak ni Miss Leng ang young master at umakyat sa rooftop. Sabi niya, papatayin niya ang sarili kasama ang young master. Leng Rokshuan, anong problema mo ngayon? Nanay, gusto ko ng nanay ko. Leng Rokshuan, kumalma ka. Lumayo ka! Lin Moxie, ikaw ang may kasalanan nito. 4 na taon na ang nakalipas, wala akong magawa. Nawala ko ang anak ko. Ngayon ang pamilya namin ay muling nagkakasama. Pero ikaw, hindi lang ang lalaki ko ang gusto mong agawin, pati anak ko rin. Hindi ko naman sinasadya na kunin ang anuman sa'yo. Ano pa ang saysay ng buhay ko? Kung gusto niyo akong mamatay, mamamatay ako, bubulungan kita mula sa libingan. Leng Rokshuan, huwag! Leng Rokshuan, magpakalalaki ka naman? Puro ka na lang kamatayan. Anong klaseng ina yan? Liye, pakiusap, huwag mo siyang galitin. Leng Rokshuan, isipin mo si Sui Sui, anak mo si Sui Sui. Ano ang mangyayari kay Sui Sui kung wala ka? Eh di umalis ka sa pamilya Lee, umalis ka sa Hu City, lumayo ka sa amin magpakailanman. Sige, pangako ko sa'yo lahat. Lin Moxie, sinabi mo yan. Hindi ako sang-ayon. Hindi siya ang ina ni Sui Sui. Ako ang ina ni Sui Sui. Nagpa-DNA test na ako. Malapit nang lumabas ang resulta. Kung ikaw ang tunay na ina ni Sui Sui, pakakasalan kita. Pero kung hindi, kahit mamatay ka, hindi kita palalampasin. Lumabas na ang resulta. Nandito na ang resulta. Ano? Si Leng Rokshuan ang ina ni Sui Sui. May problema ba sa report na ito? Puntahan mo sila. Mas kailangan ka nila. Ikaw naman. Okay lang ako, huwag mo akong alalahanin. Ginoong Lee, nagkamali ako. Hindi ko dapat ginawa yon. Pero kung hindi ko ginawa, paano mo malalaman kung gaano kalaki ang sakit na nararamdaman ko? Kung gaano ako naghirap? Kung hindi lang dahil kay Sui Sui, hindi kita palalampasin. Ako ang ina ng bata. Yang si Lin Moxie na yan. Sinusubukan lang akong tuksuhin para nakawin ang anak ko. Walang makakaagaw kay Sui Sui. Mag-ingat ka sa sarili mo. Binibining Leng, maasahan mo ako. Kung hindi dahil sa akin na nagpanggap para magambala sila, sa tingin mo magagawa mo ito? Okay ka lang ba? Miss Len, saan ka pupunta? Hatid kita. Tinutupad ko ang pangako ko. Mag-aayos ako at isasama si Lola.
Nababaliw na silang Roxuan. Ngayon ikaw naman? Saan mo dadalhin si Lola? Saan ka ba pupunta? Lee, sana matupad mo rin ang pangako mo. Sabi mo, bibigyan mo ng maayos na estado ang ina ni Swiswi. Ako, Lie, nagwawala ang binata sa classroom. Baka masaktan siya. Dapat mong puntahan siya. Binata, mag-ingat ka. Huwag kang mahulog. Binata. Binata, binata. Hoy, ikaw! Huwag kang mahulog! natakot si Swiswi. Nagkakaroon siya ng stress reaction. Swiswi! Miss Lynn, huwag mo kaming iwan, Swiswi. 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 Nanto ang nanay at tatay mo. Ako, Hindi, gusto ko rin si Miss Lynn. sige, hindi ako aalis. Mananatili ako dito sa tabi mo. Pinky promise, 100 taon, walang pagbabago. Ginuuli. Gabi na, bakit hindi ka nagpapahinga? Gusto ko sanang ihatid ka sa bahay. Hindi na kailangan. Pwede na lang akong sumakay ng taxi sa labas. Ipapahatid ko sa iyo ni Lisen. Ginuuli. May sasabi ka ba sa akin? Miss Lynn, mamiss ka ni Swiswi. Alam ko. Sa totoo lang, mamiss ka rin ako. Lin Rongsi sana ay hindi papatayin ang miserable mong buhay, pero pinili mong hindi pansinin ang daan palabas at direktang pumasok sa dead end. Ginuuli? Umuwi ka na muna. Ilang hakbang lang mula rito papunta sa ospital. Magiging maayos ako. Mag-ingat ka, Miss Lynn. Mag-text ka sa Ginoli pagdating mo. Sige. Tara na. Ginoong Lee, kinuhan ko ang Guro Lin sa labas ng ospital. Ginoong Lee, hindi ka na ang parehong Ginoong Lee na kilala ko dati. Ano ang iba? Ang dating Ginoong Lee ay determinado at walang awa. Sa Who City, lahat ay alam ang lakas mo. Hindi mo naiintindihan. Kapag usapang puso, ang pagiging determinado at walang awa ay walang silbi. Dahil hindi mo maiwan ang Guro Lin, kunin mo lang siya. Ilagay mo siya sa isang sekretong lugar para hindi siya makalabas sa pagkakahawak mo. Anong klaseng tao ang tingin mo sa akin? Maaaring gumana iyon. Hello? Ito ba ang Ginoong Lee? Nakatira ba ang Shishi sa tahanan ng Lee ngayong gabi? Guro Lin, hindi ba siya bumalik sa ospital matagal na? Hindi siya. Dahil sobrang late na, tinawagan ko ang Shishi pero walang sumagot tapos hindi na makatawag. Ano? Ano ang ginagawa mo? Kumuha ng kutsilyo. Ang babae ay sobrang ganda. Sayang kung mamatay siya. Hayaan mo akong tikman muna. Tikman ano, magmadali at tapos siya para makuha natin ang pera. Tumigil? Tigil? Miss Lynn, pasensya na po, na-late ako.
Lie, natatakot ako na baka hindi ako magkaroon ng pagkakataong sabihin sa'yo. Sa totoo lang, ayaw ko ring iwan ka. Gusto kita. Liye, maawa ka, magsalita ka. Sino ang nag-utos sa'yo? Siya. Lie, ibigay mo sa akin ang dalawang itong mga salbahe. Sisiguraduhin kong makakamit ni Miss Lin ang katarungan. Dalin niyo sila. Pagdukot at pagtatangkang pagpatay. Dapat matagal silang makulong dahil dyan. Kunin niyo. Nasaktan ka ba? Baka na-spray ng bukong-bukong ko. Lie, Miss Lin, kung nasaktan ka, huwag mong pilitin. Kung ma-injure mo ulit, Baka mapilay ka. hindi ako gawa sa papel. Hindi ako ganun kakiriting. Gabi na. Dapat umuwi ka na at magpahinga. hindi ako aalis ngayong gabi. Hindi ka? Dito ka matutulog? Miss Lin, alam mo ba kung paano mo na-offend ang mga taong iyon? Palagi lang akong nagtuturo ng tahimik. Paano ko malalaman kung sino ang na-offend ko? Kaya nga kailangan kong manatili dito para protektahan ka. Sa tingin ko, ikaw mismo ay isang mapanganib na tao. Miss Lin, anong sinabi mo? Lie, umuwi ka muna ngayon. Kapag nandito ka, hindi ako makatulog. Ganun ba? Pero magaling akong tumulong sa mga taong makatulog. Gusto mong subukan? Anong pinagtatawanan mo? Miss Lin, ang sinabi mo doon sa sirang bahay? Totoo ba yon? Sinabi mong gusto mo ako. Teacher, ang mga guro ay hindi dapat nagsisinungaling, di ba? Marami akong taong gusto. Gusto ko si Sui Sui. Gusto ko ang principal. Gusto ko rin. Miss Lynn, sabi ni Daddy nasaktan ka. Masakit ba? Hindi. Pasensya na at nag-alala ka, Susui. Hindi magaling si Daddy. Hindi niya kayang protektahan ka. Miss Lynn, Ikaw, Pasle. Again, ako ang sinasabi mo? gusto kong mabilis lumaki. Para protektahan ko si Miss Lynn pag malaki ako. Sinabi lang sa akin ni Lisen na pihikan ka sa pagkain. Paano lalaki ang pihikan sa pagkain? Sui Sui. Hindi maganda ang pagiging pihikan. Hindi ka lalaki ng matangkad. Ang sarap ng pamilya ninyong tatlo. Hindi kami. Lin Moxie, manloloko ng pamilya. Nagbabalak na lokohin uli si Mr. Lee. Anong ginagawa mo rito, nagkakagulo? Kung hindi ako dumating, ang asawa ko at anak ko ay maagaw ng malandi. Leng Roxuan, hospital ito. Bantayan mo ang pananalita mo. Sino ka para sabihan ako ng tahimik? Gagawa ako ng gulo. Ipapaalam ko sa buong mundo ikaw ay nanloloko ng asawa ng iba. Tumahimik. Mr. Lee, ako sinuntok mo para sa babae? Listen, ilabas mo siya. Yes, sir. Mr. Lee, niloko ka ng babae. Malandi siya. Pokpok siya. Hindi siya karapat-dapat. Ang pagtrato mo sa kanya. Huwag kang magsalita ng masama tungkol sa Miss Lin. Lin Moxie nakakatulog na sa ibang lalaki. May anak pa siya. Tama siya. Apating taon na ang nakalipas. Nagkaanak nga ako.
Pero hindi ko pa siya nakikita. Sino yung lalaking yon? Hindi ko alam. Leah, tingnan mo siya. Ang babae na to, napakalandi. Ni hindi niya alam kung sino ang nakasiping niya. Nitong 4 na taon, hindi mo siya hinanap? Ni hindi ko nga mahagilap ang sarili kong anak. Hindi ko siya matagpuan. Paano ko siya mahahanap? Ibig mong sabihin, binitawan mo na? Gurolin, basta't tunay mong bibitawan siya. Palalampasin ko ang nakaraan mo. Lynn Moxie, kahit hindi magreklamo si Lie, may mga utang na hindi mo pwedeng takasan. Chiksi, napakahirap ng pinagdaanan namin para hanapin ang anak mo at itong lalaking walang pananagutan. Pinagsama-sama namin sila para sa'yo, hinanap at dinala rito. Huwag mong sabihing may utang sa'yo ang pamilya namin. Eksakto! Mula ngayon, kuhanin mo na lang ang asawa at anak mo at mamuhay ng maayos. Huwag mo nang gambalain ang pamilya namin at ang pamilya Lee. Nanay, ako ang nanay ni Xiaoyan. Nanay, ako ito, nanay ni Xiaoyan. Ikaw ba talaga? Nanay? Pasensya na, kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko talaga ang lahat. Hindi ko dapat sinamantala ang sitwasyon mo. Hindi ko dapat hinayaan na manaig ang aking pagnanasa. Noon, lasing ka. Ako talaga, sinusundo lang kita pa uwi. Pero bigla kang sumandal sa akin. Ako kasi. Tumigil ka na. Ayokong marinig yon. Jixie, pakiusap, patawarin mo ako. Kahit isang gabi lang bilang mag-asawa may connection na. At para kay Xiaoyan. Sawa ka na ba sa buhay? Ikaw ba si Jinong Lee? Ginoong Lee, huwag kang padalos-dalos. Oo, Ginong Lee. Gulo ito ni Lynn Moxie. Huwag kang makialam. Mahahawa ka lang. Eksakto. Para sa babaeng katulad niya, hindi sulit. Pakawalan mo siya. Ang taong katulad niya, dapat ikulong habang buhay. Sabi ko, pakawalan mo siya. Pero siya, Siya ang ama ng anak ko. Ito ang sarili kong problema. Hayaan mo akong ako ang humarap dito. Hindi mo kailangang makialam, Jinong Lee. Umalis ka na lang. Nakikiusap ako sa'yo. Umalis ka. yan ba talaga ang gusto mo? Ito ang katotohanan. Ito ang nakaraan na hindi ko mabura. Tatay. Lie, tumigil ka sa pag-inom. Alam kong nasasaktan ka, pero nandito ako para sa'yo. Umalis ka. Lie, ngayon mo lang nakita kung anong klaseng babae si Lynn Moxie talaga. Bakit ka magdaramdam para sa ganoong babae? Mas maaga nating makita ang katotohanan, mas maaga tayong makakalayo, hindi ba? Tumahimik ka. Ayokong magsayang ng oras sa'yo. Lie, isa ka sa mga pinakamakapangyarihang tao sa Hucheng. Alam ng lahat sa Hucheng na ang salita mo ay pangako. Ling Roxwan, huwag kang magpaligoy-ligoy. Sabihin mo na. Noong nasa rooftop ng kindergarten, ano ang sinabi mo? Sinabi mo na kahit sino ang maging ina ni Sui Sui, pakakasal mo siya. Kaya ngayon ang salita ni Lie ay walang saysay? Ling Roxwan, huwag kang magbiro. Sasabihin ko sa'yo, may hangganan ang pasensya ko. Sige, patayin mo na lang ako. Hayaan mong lumaki si Lee Sui Sui na walang ina. Umalis ka sa harap ko. Ayokong makipag-ugnayan sa isang baliw na katulad mo. Lumayas ka. Seryoso ba? Oh, seryoso. Hindi ko pa nakita si Lien na nasasaktang ganito. Lie, hanggang dito lang ang tulong ko sa'yo, boss. Anong nangyari sa'yo? Ginang Lin. Ako? Lie,
Sinabi ni Lisen, masyado kang nahihirapan. May sakit ka ba? Kung may sakit ka, dapat magpatingin ka sa ospital. Hindi mo pwedeng tiisin lang. May pakialam ba ang Ginang Lin kung mabuhay ako o mamatay? Ikaw ang ama ni Swiswi. Kung may mangyari sa'yo, ano ang mangyayari sa Swiswi? Kung hindi ako ang ama ni Swiswi, kung wala rin sa'yo ang nangyari 5 taon na ang nakalipas, kung... Tama ang sinabi ni Leng Ruxuan. Hindi ako magandang babae. Hindi ako karapat-dapat. Kung karapat-dapat ka o hindi, ako ang magdedesisyon. Narinig ni Moxie na natulog ka sa labas kagabi. Alam ko, walang may gusto na manatili sa ospital. Kaya kinausap ko ang doktor. Paapalabasin na namin ka. Maaari kang umalis ngayong hapon. Paano mo nagawang magpasya para sa akin? Chiksi, alam ko, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Ngayong hapon, kapag nakalabas ka na, pakakasalan kita. Sino ang nagsabing pakakasalan kita? Ginoong Wang, kailangan kong linawin ang isang bagay. Aaminin ko ang bata. Ngunit ikaw, hindi ko maaring pakasalan ka. Lin Moxie, makinig ka sa akin. Magaganap ang kasalang ito, gusto mo man o hindi. Halika rito. Akala mo hindi ko alam? Nang pumunta ako sa ospital kaninang umaga, nakita ko ang kotse ni Master Lee, babaeng malandi. Ay, ano ba, nangangahas kang makipagtawaran sa akin? Bitawan mo ako, umalis ka. Sinasabi ko sa'yo, sa buong buhay mo, hindi ka iiwan sa akin at sa ating anak. Naririnig mo ba ako? Nanay, tatay, tigilan na ang away. Tatay! Huwag mong saktan si nanay. Layas! Xiaoyan. Wang Haoliang, tanga ka. Huwag mong saktan ang bata. Sige, hindi ko sasaktan ng bata. Kung gayon, nasa sa iyo na. Hoy, Miss Leng, itong si Lin Moxie talagang may problema. Kailangan siyang turuan ng leksyon. Kaya siguraduhin mo na ituro mo sa kanya ang leksyong iyon. Ang mahina niyang punto ay ang anak niya. Gamitin mo ang bata at mapipilitan siyang sumunod. Miss Leng, huwag kang mag-alala. Ngayong nasa kamay ko na siya, walang paraan na makakatakas siya. Ikaw, mag-focus ka lang sa paghahanda ng pera at hintayin mo ang magandang balita ko. Nanay! Hayaan mong hilutin ko para sa'yo. Tarame. Hindi na masakit. Mainitin ang ulo ni tatay. Nanay, pakiusap, huwag mo na siyang galitin ulit. Kasama mo ba si tatay nitong mga nakaraang panahon? Mabait ba siya sa'yo? Mahilig siyang uminom. Mahilig siyang manakit ng tao. Hayop na iyon. Paano niya naisipang abusuhin ang isang bata? Pasensya na, Xiaoyan. Sa nakaraang 4 na taon, ang dami mong pinagdaanan. Mula ngayon, nandito na si nanay. Hindi ka na hahayaan ni nanay na magdusa kahit anong pinsala. Xiaoyan, anong nangyari sa birthmark mo sa balikat? Saan napunta? Hindi ko rin alam. Hindi mo alam? Bago ako pumunta para hanapin si Mama, may nilagay si Papa sa balikat ko. May idinikit siya doon. Pero itong bagay na ito, 2 araw lang tatagal. Nakausap ko na ang doktor. Pwede ka nang umalis kahit kailan. Ayusin mo na ang gamit mo. Aalis na tayo ngayon din. Masama pa rin ang pakiramdam ko. Hindi pa ako pwedeng umalis sa ospital. Lin Moxie, huwag kang magdaldal. Ay, bawal siya basa. Hindi nagtatanong kung sino ka. Mula ngayon, ako ang bahala sa inyong dalawa. Tungkol naman sa telepono mo, hindi mo na ito kailangan. Wang Haoliang, kung aalis man ako sa ospital o magpapakasal, kailangan kong sabihin muna kay Lola. Kung hindi mo ibibigay ang telepono ko, paano ko sasabihin sa kanya?
Huwag mo akong ganyanin. Alam kong gusto mong tumawag para magbigay alam. Sige. Dahil nasa ospital din si Lola, makikipagkita muna ako sa kanya bago umalis. Kung hindi niya ako makita, baka tumawag siya ng pulis. Nanggugulo ka ba sa akin? Hindi ba't ikakasal ka sa akin? Dapat humingi ka muna ng basbas ni Lola. Lola. Moxie, nabalitaan kong nasugatan ka. Patingin mo sa akin kung saan ka nasugatan. Lola, ayos lang ako. Xiaoyan, batiin mo ang iyong impo. Impo! Mabait ang bata. Ang iyong ina ay matagal na naghahanap sa iyo at napakahirap para sa kanya. Lola. Lola. Pag alis ko, kailangan mong tawagan agad ang Master Lee. Sabihin mo sa kanya na puntahan ako at iligtas ako. Huwag kang magpanik. Kahit anong gawin mo, huwag mo siyang papansin na may kakaiba. Naiintindihan ko. Lola. Ay, diyang tanga-tanga mo. Matanda ka na, nag-iiyak ka pa ng ganito. Paano mo mapalaki ng maayos ang Xiaoyan? Lola, mag-focus ka sa paggaling sa ospital. Kailangan naming lumayo ng Xiaoyan at ako pansamantala. Mag-ingat ka! Lumayo? Saan kayo pupunta? Ang ama ni Xiaoyan ay dadala sa amin sa kanyang probinsya para bisita. Lola. Tama, bilang isang lalaki kailangan kong magpanagot. Kaya balak kong dalhin ang Xiaoyan at Moxie sa aking probinsya para magpakasal. Magpakasal? Gumagabi na, dapat na kami ay umalis. Magpahinga ka. Kapag may oras kami, babalikan ka ulit namin. Tara, Xiaoyan. Tara na. Hello? Nandito ba ang Master Lee? Sino yan? Isang matandang babae, isang Mrs. Ye. Hinahanap niya ang Master Lee. Matandang babae? Matandang bruha. Ikaw ba ang tumawag sa pamilya Lee para hanapin ang Master Lee? Leng Ruxuan, ako pa rin ang iyong sariling lola. Paano mo makakausap ng ganito ang isang nakatatanda? Sa puso mo, Lin Moxie ang tunay mong apo. Nagkaroon ka ba ng pagpapahalaga sa akin? Sa puso ko, pareho kayo ni Sixie. Si Lin Moxie ay isang peking heiress lang. Paano siya makakapantay sa akin? Ikaw na ang tanging young lady ng pamilya Leng. Malapit na ikasal sa pinakamayaman sa Hucheng. Ano pa ang gusto mo? Matandang witch. Ang pagtatangka na mag-stand out ay paghahanap ng kamatayan. Hindi ko hahayaan mong buliin mo ang Sixie. Kung hindi ka magpakabuti, magkakaroon ka ng sedative shot araw-araw. Leng Ruxuan, ikaw ay lubos na walang puso. Ilak ang pinto ng mahigpit. Walang bisita ang pinapayagan. Ano ang ginagawa mo? Pasok! Ibalik mo sa akin ang anak ko. Well then, Lin Moxie, kapag ikasal ka sa akin, ipagkakasundo ko kayo ng anak mo. Sa pangarap mo lang. Akala mo ikakasal ako sa'yo? Imposible. Huwag mong sabihin na nagfa-fantasize ka pa na darating ang Master Lee para iligtas ka? Ang Master Lee ay tiyak na darating. Lin Moxie, napaka-naive mo. Lahat sa Hucheng alam na ang Master Lee ay malapit na ikasal sa young lady ng pamilya Leng. Paano siya magkakaroon ng oras para asikasuhin ang isang shameless woman na katulad mo? Hindi siya gagawa. Ang Master Lee ay hindi ako iiwan. Dapat mong buksan ang iyong mga mata at makita ng malinaw. Tiyak na sasabihin ni Lola kay Master Lee. Pero hindi siya dumating para iligtas ako. Baka naman talagang abala siya sa mga paghahanda para sa kasal. Nakalimutan niya ako. Pero nang gabing iyon, malinaw na... Bakit hindi ka tumingin sa salamin? Sino sa palagay mo ang iyong sarili? May gusto kaya si Master Lee sa isang tulad mo? Bumaba ka rito. Papa. Umalis ka. Tingnan mo ang ating teacher Lin. Narinig ko na malapit ka ring magkaroon ng masayang okasyon. Sino ang mag-aakala? Magkakasal tayo ng sabay. Pero para sa akin, ikinakasal ako sa pinakamayamang lalaki sa Hucheng. Para sa'yo, ang lalaking ito ay higit pa sa sapat para sa'yo. Kaninong anak ba talaga si Xiaoyan? Anak mo si Xiaoyan. Alam ko na ang iyong balak. Sa puntong ito, mahalaga pa ba kung kaninong anak si Xiaoyan?
kaya peke rin pala si Wang Haoliang. Lin Moxie, bakit hindi mo pa maintindihan? Sa puntong ito, ang anumang sabihin ko ay tama, iyon ang tama. Ang anumang sabihin ko ay mali, iyon ang mali. Wala ka ng karapatang makipagkumpetensya sa akin. Ginang Lin? Sui. Ginang Lin. Namiss kita, si Sui. Bakit ang tagal mong hindi dumalaw sa akin? Marami akong inaasikaso nitong mga nakaraang araw. Hindi ako makalabas. Nagalit ka ba kay Papa? Lin Moxie, may sarili ka namang anak. Bakit kailangan mong kapituko sa anak ko? Anak mo pa rin naman si Sui. Pwede bang pakibaitan mo naman siya? Anak ko yan. Bahala ako kung paano ko siya tratuhin. Wala kang pakialam. Sui. Sui. Ginang Lin, Sui. isama mo ako, Sui. Gusto kong sumama sa'yo. Sui. Ginang Lin. Ginang Lin. Sui. Anong sinisigaw-sigaw mo dyan? Anak yan ng iba. Yung van na yon matagal nang nakaparko dyan. Tingnan mo nga. Opo, sir. Ginong Lee, hindi mo mahuhulaan kung sino ang may-ari ng van na iyon. Sina? Asawa iyon ni Ginang Lin. Ay teka, hindi. Malamang nobyo ni Ginang Lin. Noong mga nakaraang araw, bigla na lang na-discharge si Ginang Lin at nawala. Ngayon, biglang nagpakita ulit ang lalaking ito sa paligid ng tirahan ng mga Lee. Ano ba ang balak niya? Habang nag-iimbestiga ako, nakita ko ang lalaking iyon na sinama si Ginang Lin sa isang mall para magsukat ng mga damit pangkasal. Hindi naman talaga sila magpapakasal, ano? Ginong Lee, gusto mo bang samahan kita sa itaas? Hindi na kailangan. Xiaoyan. Nanay! Isasama ka ni nanay. Saan ka pupunta? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Guro Lin, bakit hindi ka lang sumunod? Kung ang mga estudyante mo ay lahat pasaway tulad mo. Hindi ba magiging problema? Papa, hindi ko nagagawin ulit, Papa. Nako, pakiusap. Nakikiusap ako. Huwag mo siyang saktan. Huwag mong saktan ng Xiaoyan. Tumigil ka sa pag-iyak. Kung patuloy kang umiyak, papatayin kita. Pasok ka. Sino yon? Walang tao. Ako. Master Lee ang bumisita sa amin. Magtimpla ako ng tsaa. Master Lee, personal kang dumating. Ano ang dahilan ng pagpunta mo? Hindi pa nabayaran ang sahod ni Guro Lin. Maari mo lang ibigay sa akin. Nakikita kong abala ka pa. Aalis na ako. Hayaan mo akong ihatid ka. Hindi na kailangan. Ingat, Master Lee. Master Lee, mabilis ka. Mabilis, padalhan mo ng tao para paligiran ang lugar. Master Lee, ano ang problema? Nasa peligro siguro, Lin. Mabait pala ang boss mo sa'yo, ha? Personal pa ang paghahatid ng pera sa bahay mo. Wang Haoliang. Pakawalan mo kami ni Xiaoyan. Hindi ako tatawag ng pulis. Hindi. Lin Moxie, alam mo na, hindi mo anak si Xiaoyan.
pero pinoprotektahan mo pa rin siya ng ganito. Ano ba ang gusto mong makuha? Kasama mo si Xiaoyan at wala siyang naging magandang araw. Eh ano naman? Anak ko siya. Bahala ako kung paano ko siya tratuhin. Sinabi sa akin ng bata ang lahat. Nasa parke siya kasama ng nanay at tatay niya. Naglalaro. Ikaw ang kumuha sa kanya. Yang batang yan. Pupunitin ko ang bibig niya. Wang Haoliang. Anong klaseng lalaki ka ba? Tama ka dyan. Masaya akong mang-api ng babae. At bata rin. Bitawan mo ako. Makinig ka, Lin Moxie. Magiging babae mo rin ako. Ngayon na lang, gagawin ko na ang gusto ko sa'yo. Bitawan mo ako. Halimaw ka. Xiaoyan. Xiaoyan, sumama ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ang lalaki. Wala siyang tinamaan sa mga vital areas. At base sa mga clue na ibinigay mo, sinundan ng pulisya ang bakas at natuklasan ang pangkatan ng trafficking ng mga bata. Talagang malaking serbisyo ang ginawa mo. Salamat. Mahal mo pa ba ang tarantadong yon? Hindi siya ang lalaki mula 5 taon na ang nakalipas. At ang bata, hindi rin sa kanya. So wala kang connection sa kanya. So kayong dalawa, Ikaw at Leng Ruxuan, magpapakasal na kayo. Master Lee, dapat alam mong iwasan ang impropriety. Hindi maganda ang itsura kapag nakita tayo ng mga tao. tingnan natin kung sino ang magdadasal. Hindi ka natatakot pero ako natatakot. Nagdesisyon na ako. Dadaling ko ang Xiaoyan at Lola at aalis sa Hucheng. Maari ba akong personal i-escort ka palabas ng Hucheng? Hindi ka maaaring pumasok doon. Bakit hindi ako maaaring pumasok? Nandoon ang lola ko. Sinabi ni Miss Leng na walang pahintulot niya. Walang sino mang maaaring pumasok. Wala akong pakialam kung sinong miss ang tinutukoy mo. Ano ba ang ugali mo? Mr. Lee, pasensya na Mr. Lee. Hindi ko alam na ikaw pala ito. Buksan mo ang pinto. Opo. Si Grandma Leng ay halos gumaling na dati, hindi ba? Paano ito nangyari? Ang matandang pasyente ay na-diagnose na may Alzheimer's disease, karaniwang kilala bilang senile dementia. Paano niya nakuha ang sakit na ito? Nung huli akong dumating para magpaalam, maayos na maayos siya. Huwag mo na kayong mag-panic. Ang ilang mga sakit ay may incubation period. Malamang kamakailan lang ito lumabas. Pero ang sakit na ito ay mahirap gamutin. Manatili ka muna dito. Tiyak na hahanap ako ng pinakamahusay na mga doktor para gamutin ang iyong lola. Tutulungan kitang pagalingin ang iyong lola. Si Wang Haoliang na ito ay lubos na walang silbi. Mas marami pa siyang problema na idinudulot kaysa solusyon. Maaari kaya tayo isumbong ni Wang Haoliang? Paano kung malaman ni Mr. Lee ang tungkol sa atin? Ang pulisya ay imbestigado siya para sa nakaraang trafficking case. Umaasa pa rin siya sa akin para iligtas siya. Paano niya ako ibibigay? Miss Leng, kaya ano ang susunod nating gagawin? May isa pa akong baraha sa aking manggas. Basta nasa aking mga kamay ang munting iyon, hindi makakatakas si Mr. Lee sa aking pagkakahawak. May apartment ako. Malapit lang ito sa ospital. Magiging madali para sa'yo ang mag-aalaga sa lola mo. Siguro mahal ang upan, no? Akin yon. Walang upa. Sa'yo yon? Hindi sa akin. Magbabayad pa rin ako ng upa base sa presyo sa merkado. Babayaran kita. May pera ka bang pang-upa? Hindi ko kayang magbayad ng sobrang mahal. Pwede bang tawad para sa kaibigan? Pwede mo akong bigyan ng diskwento. Kahit may diskwento, baka hindi mo pa rin kayanin. E di wag na lang ako doon titira. Miss Lynn, pwede ka munang tumira. Hindi naman ako nagmamadali sa upa. Hindi pwede yon.
Uupahan ko muna. Gagawa ako ng kasulatan ng utang para sa'yo. Kapag nagkapera na ako, babayaran kita agad. Ikaw ang bahala. Hello? Ano? Lola. Alam ko. Pinakamaganda ang pangangalagang medical sa Who City. Pero ayaw ko na istorbohin si Master Lee sa lahat ng bagay. Nag-ayos siya ng apartment para sa akin. Parang may kabit. Kahit na ayaw ko kay Leng Roxuan. Pero, hindi ko masisira ang pamilya ni Sui. May tao. Anong nangyari siya yan? Sui. Teacher Lin, huwag mo akong iwan. Pakiusap, huwag mo akong iwan. Sui. Hindi ba't may sakit ka? Anong ginagawa mo rito? Teacher Lin, wala akong sakit. Sinadya ng nanay na magsinungaling sa tatay. Sui. Sabihin mo sa akin, Teacher Lin, ano ba talaga ang nangyari? Narinig ko, ang nanay at si Teacher Shi na nag-uusap. Sabi nila gagamitin nila ako para lokohin ang tatay na umuwi. Paano ka napunta rito? Dinala ako ng tatay dito minsan. Alam kong si Lola. Ay, Lola mo, Teacher Lin. Hindi ko mahanap si Teacher Lin. Kaya nagtago ako rito naghihintay kay Teacher Lin. Sui, ang talino mo. Alam mong pupunta ako. Teacher Lin, isama mo ako. Hindi sa ayaw kitang isama. Kung isasama kita, mag-aalala ang mga magulang mo. Ayaw kong umuwi. Ayaw sa akin ng nanay. Tuwing wala sa bahay ang tatay, sinasaktan nila ako ng nanay at ni Teacher C. Tinusok nila ang mga daliri ko ng karayom. Ang sakit talaga. Nanay, pakiusap, kunin mo ang kuya ko. Noon sinasaktan din ako ng tatay. Ang sakit talaga. Kunin mo sila. Kunin mo silang lahat. Ginoong Lee, hinanap na namin ang buong villa, sa loob at labas. Hindi namin nakita ang binata. Lahat hanapin ninyo siya. Huwag kayong babalik hanggat hindi ninyo siya nakikita. Opo. Ginoong Lee, tiningnan namin ang footage ng surveillance. Ang binata, umalis siya ng mag-isa sa likodang pinto. Mag-isa lang siya? Ginoong Lee, kusa siyang umalis. Wala akong kinalaman doon. Ni hindi mo kayang bantayan ang isang 4 na taong bata? Paano ka naging napakapabaya? Anong klaseng ina ka? May sarili siyang mga paa. Kung gusto niyang umalis, paano ko siya mapipigilan? Apating taong gulang lang siya, hindi siya matanda. Ginoong Lee, ang lakas ng loob mong isisi sa akin ang lahat ng sisi? Bakit hindi mo isipin ang sarili mo? Nitong mga nakaraang araw, abala ka sa trabaho o kaya naman ay wala ka. Ikaw ang nagpabaya sa kanyang pagpapalaki. Ngayong nawawala ang bata, itinuturo mo lang ang daliri sa akin. Leng Roxuan, nagsisisi talaga ako sa pag-uwi ko sa iyo rito. Dati autistic lang si Sui. Ayaw niyang magsalita, pero kahit papaano ay masunurin siya. Mula nang dumating ka, ganito na siya naging. Kung hindi mo kayang maging tunay na ina para sa kanya, lumayas ka sa harap ko. Ginoong Lee, nagkamali ako. Ito ang unang pagkakataon kong maging ina. Magbabago ako. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Magiging mabuting ina ako para kay Sui. Ang kulit-kulit ng batang ito. Kapag nakapag-asawa na ako kay Ginoong Lee at nagkaroon ng tunay kong anak, papatayin kita ng sarili kong kamay. Leng Roxuan. Lalong lumalala ang kanyang kalupitan. Sinubukan kong kausapin siya ng maayos. Tapos, pinainuman ako ng nurse ng isang ineksyon. Narinig ko na ang ineksyon na iyon ay pampakalma. Kaya pala sinasabi nila, nagkaroon ka ng demensya dahil sa mga pampakalma. Kalahati ng oras, nalilito ang isip ko. Talagang hindi malinaw ang pag-iisip ko. Kasalanan ko ang lahat. Hindi kita naprotektahan. Engkantada. Ngayon si Lola na ang walang silbi. Noon, akala ko may papaalam ko kay Master Lee para iligtas ka. Pero hindi ko inasahan na ikaw at si Xiaoyan ay maghihirap pa rin ng ganito. Lola, ang ibig mong sabihin, hindi mo ipinaalam kay Master Lee? Tumawag ako.
pero wala sa bahay si Master Lee. Pagkatapos, si Leng Ruxuan ay nagmamadaling pumunta sa ospital at kinontrol ako. Sobrang nag-alala ako. Pero wala akong magawa. Kaya nagkamali ako ng akala kay Master Lee. Sixy, gusto mo ba talagang iwan si Master Lee? Lalong nagiging baliw si Leng Ruxuan. Hindi ko hahayaang saktan kanya muli. E di isama mo siya. Hindi mo ba napapansin? Yung batang iyon mula sa pamilya Lee ay talagang magkasundo kayo. Sige. Sabay na tayong umalis. Dalawang tigre na mabilis tumakbo. Mabilis tumakbo. Ang isa ay walang mata. Lie, pasensya na. Kailangan ko munang humanap ng angkop na lugar. Saka ko sasabihin sa'yo tungkol kay Suwi-Suwi. Huwag mo sana akong sisihin. Talagang aalagaan ko ng mabuti si Suwi-Suwi. Lie, tumawag lang ang ospital. Sabi nawawala na naman si Lola Leng. Sabi rin nila. Ano pa ang sinabi? Sabi rin nila may nakakita kay Guro Lin, kasama ang 2 bata, isang matanda, mabilis na umalis sa ospital. 2 bata. Lie, medyo kahina-hinala ang mga bagay. Sa parehong oras, nawawala silang lahat at hindi makontakt. Ipagbigay alam mo sa kanila. Kapag hinanap nila ang mga intersection, mag-ingat, huwag sasaktan si Guro Lin. Opo? Bato, papel, gunting. Bato, papel, gunting. Lola. Suwi-Suwi, Xiaoyan. Ma'am, nasugatan ka. Bendahan natin yan. Magiging okay ba sila? Huwag kang mag-alala. Ginagawa ng mga doktor ang lahat ng makakaya nila. Doktor. 2 pasyente ang stable na ngayon, pero ang isa sa mga bata ay may bihirang uri ng dugo. Kulang ang supply sa blood bank ng ospital namin. Malubha ang sitwasyon. Bihirang uri ng dugo? Ako ang may bihirang uri ng dugong iyon. Ikaw? RH negative ako. Kunin ang sa akin. Gamitin ang dugo ko para iligtas siya. Sumama ka sa akin. Si Suwi-Suwi ang may bihirang uri ng dugo. Sandali, parang mali yan. Noong kilalanin ng pamilya Leng, si Leng Ruxuan, nagpa-paternity test sila. Honey, kaya pala ikaw pala ang nasa likod nito. Ikaw ang may balak na agawin ng anak ko. Bakit mo dinala si Suwi-Suwi? Ang isang batang lumaki sa isang tahanang walang pagmamahal. Hindi kailanman gagaling ang kanyang mga problema sa pag-iisip. Kasinungalingan yan! Ikaw ang magaling magsalita ng kung ano-ano. Sir, mas maayos na ngayon si Suwi-Suwi. Wala siyang anumang sakit sa pag-iisip. Siya ang may sakit. Sir, nakita ninyo kung paano ko tratuhin si Suwi-Suwi. Nakita ninyong lahat yan. Gusto ko lang siyang gumaling. Para maging tulad ng ibang normal na bata, para makapag-aral. Ano ba ang iniisip mo? Nadalhin sina Lola at Suwi-Suwi sa kalagitnaan ng gabi. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Para dalhin sila palayo. Para tuluyang umalis. Bakit ka alis ng walang paalam? Kailangan kong magsimula ulit. Kaya sa isip mo, ang pagsisimula ulit ay nangangahulugang iiwan mo ako. Sir, ayokong maging anino ng sinuman. Makapagsisimula lang ako ng bagong buhay. Kung iiwan kita. Ang galing-galing mong umarte, Miss Lin. Kahapon lang ng umaga, nangako ka sa akin na mananatili ka. At pagdating ng gabi, inaagaw mo na ang lahat sa akin. Sir! Ang kamay mo, nasugatan ka. Lin Moxie, napakawalang utang na loob mo. Hindi siya karapat-dapat sa pagtrato mo sa kanya.
Sir, mas mabuti pa ngang wala ka sa isang babaeng katulad niya. Ako lang ang tunay na nagmamalasakit sa'yo. Huwag mo akong hawakan. Narinig mo ba? Noong isang araw, yung binatang amo ng pamilya Lee ay nasugatan at dinala sa ospital. May isang babae na nag-donate ng dugo, pero nalaman ng mga doktor sa departamento namin na yung dugo ng babaeng iyon ay tugma sa dugo ng binatang amo. Hindi ito pwedeng gamitin ng direkta para iligtas siya. Yung ganong sitwasyon dapat mangyari lang sa pagitan ng magkadugtong na kamag-anak, di ba? Eksakto! So ibig mong sabihin yung babae at yung binatang amo ay magkadugtong na kamag-anak? Pwede kaya silang ina at anak? Shh! Huwag mong sabihin yan. Sabi ng mga doktor sa departamento namin, mas mabuting huwag magchismisan tungkol sa mga mayayamang pamilyang ito. Magkakaproblema ka lang. Nars, yung batang nandito sa kwartong ito? Kakakalabas lang niya. Ginoong Lee, ang iyong kasuotan para sa kasal. Gusto mo bang subukan? Hindi na kailangan. Kahit anong set ay pwede na. Ginoong Lee, pakiramdam namin lahat parang ikaw yung pinipilit na magpakasal. Wala kang kahit anong kagalakan o kasayahan ng isang lalaking ikakasal. Ang pagkakamali na ginawa ko 5 taon na ang nakalipas. Bilang isang lalaki, dapat kong harapin ng buo ang mga kahihinatnan. Hindi ako pwedeng tumakas dito. Miss Lynn, yun po ay confidentiality ng pasyente. Hindi po namin basta maibibigay yon o magsagawa ng iba pang mga test. Doktor, nakikiusap po ako sa inyo. 5 taon ko nang hinahanap ang anak ko. Ano po ang ginagawa ninyo? Tumayo po kayo. Doktor, nakikita kong nanay din kayo. Kung kayo po ay may anak, 9 na buwang pagbubuntis. Tapos agad-agad silang kinuha pagkapanganak. 1 beses lang silang nakita. Ano po ang mararamdaman ninyo? Miss Lynn, kayong dalawa ng anak ninyo, 1 beses lang nagkita? 1 tingin lang. Yung sandaling pagtingin na yon, hindi ko yan makakalimutan habang buhay. Ang alaala na yon, ang tanging nagpapatuloy sa akin. Tumayo po muna kayo. Kung gusto ninyong maging sigurado, kailangan ninyong magpa-paternity test. Mas maaga, mas mabuti. Miss Lynn, ang huli na, dapat na po kayong umuwi at magpahinga. Bukas ng umaga na po ang resulta. Sa madaling araw, magpapakasal na sa iba ang lalaki ko. Hindi ko pwedeng palampasin ang huling pagkakataon ko. Kailangan kong makuha muna ang resulta. Miss Lynn, lumabas na po ang resulta. Ang bawat isa sa inyo dito ngayon ay mga tao mula sa Hu City, ang mga pinakamahuhusay sa Hu City. Maraming salamat sa inyong pagpunta sa aming kasal ni Ginoong Lee. Simula ngayon, ako ay ang asawa ng pamilyang Lee ng Hu City. Ako lang ang babae sa buhay ni Ginoong Lee. Na-traffic na naman. Kuya, pwede bang bilisan pa natin? Bini-bini, hindi naman sa ayaw kong magbilis kasi yung nasa unahan siksikan talaga. Nako, hindi ko alam kung aabot pa ako. Bini-bini ang bilis-bilis mo. Ano ba yung pinagmamadali mo? Yung lalaki ko magpapakasal na sa iba. Pupuntahan ko yung kasal. Kukunin ko ulit yung lalaki ko. Pupuntahan mo yung kasal? Bini-bini, ang galing mo, ang tapang mo talaga.
Ito na lang. Nasa trunk ko may ekstrang bisikleta ako. Kunin mo na, baka aabot ka pa. Sige. Pasensya na. Hindi talaga kita maaaring pakasalan. Ginoong Lee, pakiusap, huwag kang magbiro tungkol dito. Lahat ng naririto ngayon kasama na ang mga nakatatanda ng pamilya Lee. Leng Ruxuan, hindi kita mahal. Kahit na ikaw ang ina ni Suisui, ayaw kitang pakasalan ng labag sa aking kalooban. Dahil ba sa kanya? Mula pa sa simula, siya lang ang minahal ko. Imposible, hindi ako naniniwala. Ginoong Lee, pag-usapan natin ito. May paraan tayo. Huwag kang umalis, nakikiusap ako sa'yo. Huwag kang umalis. Leng Ruxuan, talagang hindi kita mahal. Hindi tayo magiging masaya kung magsasama. Hindi ko tatanggapin ito. Ayan, sabi ko na nga ba, hindi siya pakakasalan ng Ginong Lee. Tingnan mo siya, parang asong kalye. Mula ngayon, siya ang magiging pinakamalaking katawa-tawa sa buong Hucheng. Ako ang pakakasalan ng Ginong Lee. Ako ang Ginang Lee. Ako ang tunay na Ginang Lee. Talaga bang sasabay tayo sa kasal? Ginoong Lin. Lin Moxie, papatayin kita. Papatayin kita. Ginong Lee, papatayin kita, Ginong Lee. Huwag kang magsalita. Dalhin muna kita sa ospital. Ginong Lin, huwag mo akong iwan. Ang gusto ko lang ay pakasalan ka. Ako rin, hindi ako magpapakasal kanino man maliban sa iyo. Ginong Lin, huwag na nating pag-usapan ang nakaraan, okay? Dahil nagmahalan na tayo, di ganun na lang, magkasama na lang tayo. Gago ka. 5 taon na ang nakalipas, magkasama na tayo noon pa. Nakita ko na ang mga magulang ko. Plano kong ibalik sila sa Shanghai para magretiro. Nabangkarote ang pamilya Leng. Gusto nilang bumalik sa probinsya. Kaya bumili ako ng bahay para sa kanila sa probinsya. Pwede silang magretiro doon. Ayokong marinig to. Sabi ni Sui Sui. 2 ang nanay niya. Sana yung nanay na nasa loob ay magbagong buhay at maging mabuting nanay ulit. Paalam. Guro Lin, pwede bang maging mas maingat ka mula ngayon? Huwag mong kalimutan, may baby ka na sa tiyan mo. Opo, Guro Lin. Kailangan mong maging maingat. Hindi ka dapat gumala ng walang ingat. Huwag mong guluhin ang ate ko. Kayong dalawa, ama at anak. Ngayon nagtuturo kayo sa guro. Gusto mong maparusahan sa pagtayo? Nagulat po, Guro. Natapos ko na ang lahat ng takdang aralin ko para sa araw na ito. Naguulat po, Guro. Ang trabaho ko para sa araw na ito ay tapos din. Uuwi ako at titingnan isa-isa. Tara na. Tapos ka na. Titingnan ni Guro Lin ang takdang aralin mo. Papa, tapos ka na. Titingnan din ng guro ang trabaho mo. Ano ba? Bakit ka nagtatagal? Guro Lin, malapit na magsimula ang summer vacation. Hindi ba dapat magkakaroon din tayo ng kasal? Liye. Ikaw ang pinakamayaman sa Hucheng. Magkaroon ng 2 kasal sa 1 taon, hindi ba nakakahiya? Mag-asawa hindi nakakahiya.
Ano ba, guwapo o hindi? Gaya ng inaasahan, sabi nila, ang mga taong nagmamahalan, lahat nawawalan ng talino. Mukhang ang Lie, na desidido at brutal, ay hindi rin exception.